Good morning Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV ngayong Sunday morning. At this point, atin po nga alamin ang aasang naging na panahon ngayong araw ng linggo. Magiging maulan nga ba o magiging maaraw, magiging maaliwalas ba ang lagay ng ating weather? Para wala po kayong alalahanin, atin po nga alamin yan sa puntong ito. Kasama nga po si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Hari. Magandang umaga, Pilipinas. Alright, Mr. Lois, meron po ba tayong namamataang sama ng panahon na umiiral sa Philippine Area of Responsibility? And if wala, hanggang kailan po ba natin maaasahan na walang bagyo na papasok sa ating PAR? So within 3 days, hindi natin nakikita na magkakaroon tayo ng panibagong bagyo. Pero meron tayong binabantayan na isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi naman natin ito inaasahang magiging isang bagyo nga. So magbibigay lamang ito ng mga pagulan probably dito sa may parte ng Mindanao or Visayas. Alright, Mr. Lois, kailan po natin inaasahan yung pagpasok nitong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng PAR? Maaaring bukas, pumasok na itong LPA na to. Pero hindi pa nga siya threatening, hindi pa namin nakikita na ito nga ay magiging isang ganap na bagyo. Alright mga kababayan, bad news nga po, may panibagong low pressure area tayong minamataan. Pero ganun pa man, inaasahan po natin na hindi naman ito magdadala ng masungit na panahon at inaasahan po natin na hindi ito magiging isang bagyo as of now. Mr. Lois, may nakataas pa rin po ba tayong gale warning sa kasalukuyan at anong mga baybayin po ba ang saklaw ng nasabing babala? Sa ngayon, nakataas yung ating gale warning dito sa northern seaboards ng Northern Luzon. Kasama dyan yung eastern seaboards ng Luzon. Handyan po yung Cagayan, handyan po yung Isabela, Aurora, handyan po yung Quezon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, at including dyan yung mga coastal towns ng Albay at Sorsogon. So along these areas, makakaranas po tayo ng malalakas na paghangin at matataas na pag-alon which is not favorable o hindi pwede po para sa mga maliliit na sasakyang dagat. Alright mga kababayan, sundin po natin ang abiso ni Mr. Lois para sa mga kababayan nating mangingisda at ganoon din sa mga may maliliit na sasakyang pandagat, huwag po muna tayong pumalaot sa mga nabanggit na baybayin para maproteksyonan ang ating kaligtasan. Alright, Mr. Lois, ibang usapan naman po tayo. Nabanggit sa weekly weather outlook ng Pag-asa na meron pang isang panibagong tail end of a cold front na mabubuo sa Ilocos this Wednesday. So if that happens, magkakaroon po ba tayo ng dalawang tail end of a cold front? Tama po ba yung aking hinuha dito? At may posibilidad ba na mag-interact itong dalawang tail end of a cold front? If yes, ano po bang implikasyon ang idudulot nito sa lagay ng ating panahon? Ang tail end of a cold front ay dulot yan ng tinatawag nating migratory law. Nabubuo yan sa China at nagtatravel to ng eastward. So sunod-sunod po yan, yung mga migratory law na lumalabas dyan. Kaya po nagbibigay ito ng tinatawag nating tail end of a cold front. Ngayon kung sasabihin mo na magkakaroon tayo ng dalawang epekto ng tail end, hindi po mangyayari yon. So dapat mawala muna yung isa at saka lang po makakaapekto yung isa. Alright mga kababayan, para po wala pong confusion on our part, hindi po posible na magkaroon ng dalawa na tail end of a cold front na sabay na umiiral. Kasi nga po, moving po itong mga weather systems na ito. So sa makatuwid, sa Wednesday po, isang panibagong tail end of a cold front po yung ating mararanasan. Alright, dagdag kaalaman ngayong umaga, Mr. Lois, itong mga nakaraang araw nakaranas din ng tidal surge ang United Kingdom. Ano po bang sanhi ng tidal surge na ito? At ano po ba mga panganibang kaakibat nito? Posible rin po ba itong maranasan dito sa ating bansa? Okay, sa nakikita natin ditong images, this is from NOAA. Ang tidal surge na tinatawag ay para din pong storm surge. Handyan po yung high tide, pagtaas ng tidal height, i-add mo dyan yung epekto naman ng storm surge at pagka nakuha po natin yung epekto or gaano kataas yung tinatawag na pinagsamang tidal height at saka yung storm surge, makikita naman natin na o makukuha naman natin yung tinatawag na storm tide. So dito po sa ating images, assuming na meron po tayong high tide na 2 feet, tapos meron po tayong storm surge na 15 feet, so ang kabuuan na itataas doon sa mean sea level o yung pangkaraniwan taas ng tide ng ating karagatan ay magdadagdag po ng 17 feet.
puwera pa po dyan yung mga alon na kung saan kumbaga tumataas po yan ng hanggang 10 feet. So all in all, meron po tayong 17 plus 10, 27 feet. So yan po yung nararanasan ng mga lugar na kung saan nagkakaroon ng storm surge. No? Tidal surge, storm surge, parehas lang po yon. So yung naranasan natin kay Yolanda at naranasan naman ng Britain ay halos parehas lamang. Pero meron pong pagkakaiba dito. Yung nagdulot sa Britain ng kumbaga tidal surge na tinatawag nila ay tinatawag nating extratropical storm. Dito naman sa atin, tinatawag naman itong tropical storm or tropical cyclone. So ano yung difference ng dalawa? Nakikita natin dito sa image na to na ito yung tinatawag nating extratropical storm na dito yung pinakasentro niya. Tapos kung makikita natin yung kaulapan na nag-extend southwards, yung po yung cold front. Ang ibig po sabihin dyan, ang extratropical storm ay isang bagyo rin na merong fronts. Meron dyang warm fronts at meron dyang cold fronts. At yan po yung naka-apekto dito sa Britain. No? Kung makikita natin, yung susunod na image natin, ito po yung perfect image ng isang extratropical storm. Makikita po natin yan pag tinignan natin ng satellite para siyang coma shape, para siyang kama. No? It's different kasi yung tropical cyclone ay pabilog halos. Pero ito namang extratropical storm para itong isang kama. At parehas po ang epekto niyan, malakas na hangin. Pag tumama po sa lokasyon, doon sa may dinadaanan malakas na hangin, meron pong tinatawag na storm surge din. Alright mga kababayan, yan nga po yung nagdulot ng tidal surge. Diyan nga po yan sa United Kingdom. Ito nga po yung tinatawag natin na extratropical cyclone. Ngayon, kakaiba po ito yun, sa nararanasan natin na tropical cyclone dahil ito nga extratropical cyclone ay may mga kaakibat na fronts. So ang resulta po niyan, malalakas na hangin at malalakas na ulan. At yan nga po yung nagdulot ng tidal surge dyan po yan sa United Kingdom. Maraming salamat sa dagdag impormasyon na inyong ibinahagi, Mr. Lois. No? At bilang panguli, magiging maganda po ba yung panahon natin this Sunday? Ano po bang aasahan nating lagay ng weather? Ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. So dito sa lugar po ng Quezon, inaasahan pa rin natin yung epekto nitong tail end of a cold front. No? Magkakaroon pa rin ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan dyan. So payo po natin sa ating mga kababayan, mag-ingat at hanggat maaari magdala po ng mga pananggalang sa ulan kung kayo po ay lalabas ng bahay. Dito naman po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin maaaring magkaroon ng mga kaulapan sa ngayon at ang nakikita nga natin maaaring umepekto rin itong tail end or umano ng konti rito sa tail end ang Metro Manila. So magkakaroon din ng mga kaulapan at maaari rin magbigay ito ng mga pag-ulan. Alright, maraming salamat Mr. Lois sa inyong ibinahaging impormasyon at ganoon din po sa safety reminders na ibinigay nyo sa ating mga kababayan. At atin nga pong nakapanayam si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. At this point, aalamin po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay 6:09 AM, ang ating sunset ay 5:26 PM. Ang ating moonrise 10:45 AM, ang ating moonset 9:57 PM, may illumination po yan na 32%. At makikita nga po natin ang first quarter moon sa darating na December 9. Para naman sa tidal predictions, along Manila Bay natin sa atin ng Namria, ang ating high tide is 12:53 AM, may taas po yan na 1.1 meter, at ang low tide po natin ay 9:15 AM, may taas po yan na negative 0.16 meter. Mga kababayan, marami pang dapat abangan sa pagbabalik ng Panahon TV.